Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. 9 minutos naglabay sa alas 8, maupay nga aga. Eastern Visayas. Good morning, Region 8. At dinagitaluat sa naton programa. Good morning, Eastern Visayas. Para yan na nga adlaw sa Biyernes, pizza 5 sa bulan sa September tuig 2025. Okay na. So good Southern Leyte. Waray na tapos na ang brownout. So unahon ta mga kasanggayan ang sitwasyon yun na. Dito sa Borongan City, pinagi sa natin sister station DYES sa Radio Pilipinas sa Borongan. Yes, kasamang Sok Aberia. Good morning, ikaw na. Eastern Visayas. Yes, salamat. SMG Nabilon. Waray ba kubitasyon, SM, tayo patron. Didihamon ay murag mag-uran-uran kami didi. Balitaw, naniniguro gad nga makashine ni Mr. Sun. So, may mga lakad yu, didiham. Magandam nala. Uran, adlaw, para malikyan iton ka sa sakit. San ko ang libre it medisina didiham. May kami libre medisina program. Masuman upay it himsug. Ito na panlawas. Yes, ang aran po ito naman sa Ate Ruth Rivera Abunda kan Chaptek Yudes kan Kuya Bubo. Ito namon admin syempre ito aton didi super take naman ni engineer nga koratidor balitaw. Engineer Coach Yufem. Sana kuntain magiyan maupay ang panahon nga masisinati yan ang adlaw kay suga di daha iyo SMG Nabilon. Uy, Ma'am Alet, nagpapatrong kami nga SMG Kalbayog and Borongan. Pero na imoy lain hiya. Didiha may nagpakalinya nga mga aktibidad dito hiton amon manyag na Baybay Boulevard. Nga sa hiton amon mga tourist destination ingin dudumara yan na aton kayak karira. Tapos so nina na hiton evening marisyoda damang kami di diha plaza kaya aton natin mga kapatid ang provincial government tira aton mananagbalayan pasundayag han pagka-reunion, han magkaiba-iba nga mga ahensya. Upod na kamihin, anit at balon nga to Kuya Yufem, Interagency Night. Okay. Tapos, naghihinang pus na damang kami, Battle of Champions hadton, basketball game, o na hiton udto. Ato naman iniha arayupan gym pag bubuhata. Sa
aton mga basketball aficionados kadto na lakam. Arayupan Multi-Purpose Gym. Dito naman Government Center Barangay Campisaw. Pag taga-kuryente, big check kami didi. Nag-prutas liwat aton paniguran ng kooperatiba naglabay adlaw aton serin mga maintenance ng mga buruhatan, panliwan mga insulator, transformer, etc. Paglaki pa dito aton clearing and vegetation. Pero dani balitaw napisakin tingda. Mapay nala damang kay tigda daman ibabalik istilahin kat na yunan hit. Di rin may nagutawan ito mga gadget nga hinaabutan hit parang on dadaman hiton kuryente. Di haamon diri lang kami itam sabong pang patron pwede na hiniitan pang Christmas. So patron na, Pasko pa. Ano pa iyo pagtutudyan. Balita wangaran po ito natin mga ka-PCO at na PIA. Naging mamayuyo ni Sir Rayon Orento. Yes, Anton din Kalbayog syempre nagmamayuyo na ira. SMG na balon waray pa pag-blow out. And syempre Cancer Dudens. Alaras, adi atin na para di kita atin diretsyo pa dangat patikim tuupan ni SM Tony adton mga nahikay nga balita han mga arisgaduhan natin nga mga kauban di naman DYS Radyo Pilipinas Borongan adton production team ade adton andam nga mga balita antabianin niyo iton katukoy banhin niyang taud-taud. Creative Week 2025 igsasalin urog ang DTI Eastern Samar ng LGU Borongan samtang natad naman hitam edukasyon ngan panlawas nagtatambayayong ang DUH nga datong DepEd School-Based Immunization Program ang MHO San Julian nagpapadayon. May kalabutan naman liwat ito na pagbuburublig hiton lokal nga pamunuan partikular na hiton gipra frontline niri nga LGU laki pa adton mga ahensya nasyonal officials, personnel, han barangay Sabang South, naman ini barangay, di syudad dan Borongan, nagnegatibo, drug-free workplace program. Samtangan natad naman hiton agrikultura HBC production data kinahanglan agud makapaghatag hingkaangayan nga suporta hi gobyerno nasyonal ang mga parag-umahan HBC dinhi naman hariyon 8 base ni haton focal person ang HBC program DRF08 ka-PCO adun nakatutok ka Good Morning Eastern Visayas didala kam kay unyang taud-taud daman nini igdiditali. Morning Eastern Visayas. Okay, damo nga salamat kasamang Sok. Kumusta unta naman yan na nun sitwasyon yan na sa Tacloban City ang capital sa Eastern Visayas. Yes, ka-PCO, Ma'am Alet Reyes, good morning. Ikaw na. Good morning Eastern Visayas. Yes. Good morning. Thank you, Kuya Jean. Na maupay nga aga nga tanan naton nga man marati, Radyo Pilipinas, Kalbayog, Borongan, ngan of course, sugod, low voltage ko ni Reyna. Advance happy fiesta iyo Ate Sok ngan Kuya Jean. Dili gihapon late may gihapon ni yung kakadungan nga usa nga bungto nga salinurog ito nila ka fiestahan. Yan nga maabot nga Setyembre 8. But before may dili gusto mag-greet anay Ate Sok ngan Sir Jean. Go ahead RH. Oy, hi, good morning everyone. It's been a long while Ate Sok, Kuya Jean. Itong mga listeners and followers naton ng programa, mga pangaga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Director. All right.
Nami-miss niya iton kuan aton Good Morning Eastern Visaya so rin na pagkakag-host. Alright, so diri ha syudad sa Tacloban, update po ito nato na panahon, medyo diri masirak, diri liwat mauran, ano lang, madaga ang iton panahon. Hopefully it will be a fine day yan nabugos nga adlaw. Samtang haaton naman didi mga karigo-digo, mga activities, gindo dumara pagkena iton yan nga semana and Regional Science and Technology Week iton baga dako nga event pagkena didi syudad sa Tacloban. Kundiin nag-abre formal didahan adlawhan Miyerkules ang Department of Science and Technology parahan pag-obserbar ini nga Regional Science and Technology Week nga inigin pangunahan mismo han DOST Secretary kan Secretary Solidom nga amo an nakanhi syudad Tacloban kaupod kan Yusek Sancho Maburang amo gihapon an naging dako nga mga bisita ngan tikang nidahan Miyerkules kutob ang adlaw ang pagdumara iton Regional Science and Technology Week damo nga mga activities partiya siyensya teknolohiya nga inobasyon amo iton mga nakatalaan ngan gindumara tikang padidahan adlawhan Miyerkules ngan kaudgan hiniin dito na tabuan mga activities Robinson's Mall didi ha Marasbara sa Tacloban City may ada mga exhibits and mga science and technology exhibits may gihapon gindumara nga research and development forum kundiin ang pipira nga mga health researches nga nagamitin makabag-o nga siyensya nga na technology iton ginpahamtang han pipira nga mga researches nagtitikang ha magkalain-lain nga mga universities nga nagdumara hini nga mga research so ira igin presentar pinagin usa nga forum nga gintambungan mga estudyante mga magkalain-lain nga hensya nga hin iba pa nga pagkena madaliwat na tatabong siyensya ano ba niya basta film kwan niya showing about science and technology aday niya na natatabo may Astrodome didi hapon syudad han Tacloban nga na may hapon mga iba pa nga forums and workshops trainings gindo dumara simultaneous inira pinaagi iton Department of Science and Technology adto mainly iton mga events sa may Robinson's Place, right? Samtang aton update power elektrisidad aton electric cooperative may dapo didi pahibaro iton Leyte 3 electric cooperative bungtan tunga may ada nakaschedule nga power interruption yan ang adlaw September 5 Friday 7 a.m. nga daha alas 4 niyan inihing kulop so maan mga apektado nga mga lugar amuan Barangay Bubunon han alang-alang Leyte or rather darahan gindo dumara nga reconductoring of the three-phase distribution line Barangay Bubunon alang-alang Leyte sanglitan mga apektado nga area darahini nga pagbubuhaton hiton na Rieco 3 an magiging or rather apektado ni nga brownout amo an nga tanan nga barangay nga han poblasyon han Bungton Santa Fe pati an mga barangay han Tabanguhay, Divisoria, Hinapulon, Mudburon, San Pedro, Dapdap, Salvacion Farm, kan Bertudes, kan Bulao, Pipita Buri, Peñalosa, Astorga, Lingayon, Bubunon, Pugon, Aslom, Kambahanon, Haalang-alang Leyte. So mostly Santa Fe nga alang-alang nga mga areas mo iton apektado hini nga power interruptions. Samtang naman all barangays san Pastrana Leyte an ira in power interruption in ada usa ka oras tika nga alas 7 nga alas 8 aga ngan ato liwat iton alas 3 nga to alas 4 niyan inihin kulop. Samtang ang mga nahikay naton nga mga balita, dito naton mga headlines, sektorhan DSWD ipanalo program, formal nga ginlansar, 4-piece beneficiaries nakakarawatin libre nga mga mobile phones, sektoran agrikultura pangunangan nag-uundong han ekonomiya sinirangan Visayas, subay han Agricultural Statistics and Philippine Statistics Authority. Paggamit ang serbato, iginaaghat ng National Police Commission
para makabulig ha pagsumbong hin mga nahigtatabong nga krimen. Ang mga detalye ini naron niyan ha second half ha na Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Kuya Jean. Okay. Damo nga salamat ka PCO, Ma'am Alet sa PIA Tacloban na PIA Leyte. Dito sa siyudad San Calbayog, kung mauran-uran dito sa Borongan City, pareho liwat dito sa siyudad San Calbayog. Kanina kaagahon, makusog ang paguran, maupenala kay kadali laad to. Yan na naman, nagturutarahiti. Di rin nakakasirip si Sister San tungod kay madampog, tungod din isan habagat. Yan na nga Lunes, kapistahan sa siyudad San Calbayog, waray klase, walang pasok sa mga opisina sa gobyerno at sa private. Tungod din isang pagdeklarar sa Malacanang holiday sa siyudad San Calbayog, kasumpay sa kahiyaraan festival, Hadang Festival. Proclamation number 1007 nagdideklarar sa Lunes ngaylaw, September 8, 2025, pagin special non-working day sa siyudad San Calbayog. May pamo, Sir Jean. Kami mga copy-paste niya na. Punta, may nakamluwat festival. Mao ito nang ginagamit ni... Uy, may nang festival, SM Jean to. Ay, hindi ito on Dispiras, si Domingo. Padolong festival, naami po. Punta may resolution ang sangguniang panglunsod sa Borongan City. Para ngadto ingin submit ngadto sa Malacanang unta para madeklarar liwat dida nga special non-working holiday. Basta nagrason lang festival. Diri pwede ang patron kay bawal kay separation sa gobyerno ng sa simbahan. Whereas basahon tayo ng proclamation number 1007 pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Whereas on September 8, 2025, Monday, the city of Calbayog will mark the celebration of the Hadang Festival. Whereas it is but fitting and proper that the people of the city of Calbayog be given full opportunity to participate in the occasion and enjoy the celebration. Now, therefore, I, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary, by authority of the President, Ferdinand R. Marcos Jr., do hereby declare Monday, September 8, 2025, a special non-working day in the city of Calbayog. In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the Republic of the Philippines to be affixed. Done in the city of Manila, the 3rd day of September in the year of our Lord 2025, by authority of the President. Signed, Lucas Bersamin, Executive Secretary. Muad to, pag gadi kita, kasanggayan sa pagtaga-kuryente naman, dito sa Facebook page sa Samelco 1, waray man anunsyo, waray scheduled power interruption. So duro diritso ang serbisyo sa kuryente, labi na yan na kay tipag paratron. So waray di scheduled power interruption para yan na nga anlaw pizza 5 sa bulan sa September. Sa pagtaga tubig naman dito sa FB page ng Calbayog Water Company Incorporated. Sa tupay ni nga ira last nga water interruption September 1 waray luwat kinabago
nga anunsyon Kalbayog Water Company. So waray water interruption. So diretso liwat ang serbisyo sa tubig sa Kalbayog Water Company Incorporated. Congratulations ngayon sa nagdaog sa ginbuhat kagabi nga Coronation Night. Congratulations sa Miss Hadang Festival Queen. At yan official result ang nagdaog nga Rayna sa Hadang. Miss Hadang Festival Queen 2025 mao si Miss Jasmine C. Liao. Pambato sa Kalbayog City National High School Alumni Association. Congratulations nga sa Miss Hadang Queen, Miss Jasmine C. Liao. Ang Miss Hadang Tourism 2025, mao ini ang first runner-up, mao si Miss Kim Rihanna V. Espetzt. Ano pag-pronounce na Espect o Espetzt. Taga pambato sa Christ Digging College of Kalbayog City Incorporated. Kim Rihanna V. Espetzt. Miss Tourism 2025. Miss Hadang Tourism 2025. And Miss Hadang Heritage 2025. Si Samantha G. Lapus ng MWSSU. Ang first runner-up, Ira May Di Guzman sa Barangay Payahan. Second runner-up, Vana S. Padilla sa Barangay Obrero. Congratulations, mga 20 ni, mga kandidata nga nagpaisan-isan sa search for Miss Hadang Festival Queen 2025. Congratulations sa sinin mga nagdaog ng mga kandidata sa Miss Hadang Queen 2025 sa Kalbayog City. Nga na bueno, oras natin 30 minutos naglabay sa alas 8 para sa mga balita nga igpapasa niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Sa diyan natin mga headlines at mga balita sa tingang dito sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Bag-o nga mga service vehicles gin-distribute sa LGU Kalbayog sa pagpakusog sa serbisyo sa edukasyon o kalibungan. Local Health Board sa Kalbayog nag-meeting sa pagpakusog sa serbisyo panlawas sa syudad. Totok at aksyon sa nutrisyon program iginlansar sa Samar. Mga PDLs sa Northern Samar, Kumarawat, Sinilas digay sa gobyerno probinsyal. Amado aton mga headlines, mga detalye sa katuyan. Noriyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Okay, dina ang host na sugod Southern Leyte kanina low voltage waray lagyapon kasabot ko may na. So waray maka-participate ang sugod Southern Leyte tungod kay low voltage. So tikaranta na ang ratsada sa naton balita unahon ta Okay, yes, sugod sa Leyte, Miss Ria Mikate. Good morning, maayong buntag, ikaw na. Sir Jean, no? And yes, good morning, rise and shine kanatong tanan. Good morning, Eastern Visayas. But importante, Sir Jean, no? Nakahabol pag yun ta, no? Dili pwede nga dili nato ihatod po no ang mga latest update no diri sa atong probinsya sa Southern Leyte. Anyway, sa ngalan di ay Station Manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Ria Yang Mikati. And kauban nato karon no sa Master Control Engineer Noki Parado. Isingit lang dahil nato, Sir Gino, ang panahon nato diri karon no, sa atong probinsya sa Southern Leyte medyo o madag umon adunay parte sa kawanangan no nga medyo napuno pod sa baga-baga nga panganod. But hopefully mo patigbabaw unta gyud ang kahayag ni Haring Adlaw. And para sa mga nag-unang balita no, para sa nag-unang balita nga ihatod sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw gyud no nga Biyernes din atong makauban Aljon Malot, Ma'am Gemma Destriza, Ruel Bugnos and also ang inyong alagad sa kahanginan. Unahon sa natong update no gikan sa buhatan sa Community Environment and Natural Resources Consenro San Juan. Kantidad sa legal nga ginabas nga mga kahoy nga nakuha sa buhatan lapas na 240,000 pesos. Ani ang akong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakuha sa operatiba gikan sa Community Environment and Natural Resources Consenro San Juan kaabag ang kapulisan sa mga lungsod nga sakop sa Pacific ug Panahon area sa Southern Leyte ang kapin 240,000 pesos nga kantidad sa legal nga kahoy. Sa impormasyon nga nakuha sa Radyo Pilipinas, kang Force Roji Gabas Linggo kinsang nangulo sa Forest Protection and Law Enforcement Unit gibutyag niini nga sa July ning tuiga anaa sa 227 ka tabla ang kinatibukan nga na-recover. Gilangkuban kini sa 3,580.19 ka board feet sa ginabas nga kahoy
nga nakuha gikan sa mga operasyon sa otoridad sa kalungsuran sa St. Bernard Hinunangan, San Ricardo, Pintuyan ug Liloan. Sa pagkakaroon pa ng awhag sa San Rosan Juan sa mga nagplano mo gamit og kahoy ug lubi nga mulukat og permit ug siguraduon nga rehistrado ang gamiton nga tsanso aron dili dakpon. Balita gikan sa buhatan sa San Rosan Juan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 7 minutos pasado alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dito naman naamon dapita Syudadhan Borongan Creative Week 2025. Igsasalin urugan DTI Eastern Samar ug LGU Borongan. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Igsasalin urog ang Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar, kaupod ang LGU Borongan, ang Creative Week Celebration 2025, Hahamurawan Park, September 7 to 12, 2025. Ining aktibidad in kabahin na nasudnon nga selebrasyon han Philippine Creative Industries Month nga iginmamando hailarom han Section 24 han Republic Act 11904 o ang Philippine Creative Industries Development Act. Sumalakan DTI Eastern Samar Provincial Director Othelma Samonte, ang balaod nagtatakdan tinuig nga pagsalinurog kada bulan han September basig promote ang mga produkto, serbisyo o ginhimo han lokal nga creative industries. Gintagan doon ni Samonte nga gintutudlo kini ang importansya han creative sector han nation building ngan hapagpauswag han socio-ekonomika habugos nga nasod. Kaapi creative industries adton siyam nga domains sugad han visual arts, culinary arts, performing arts, vlogging, advertising, and iba pa. Hirain ginbubuligan ng gobyerno para maging entrepreneurs, dugang pa ni Samonte. Manunumduman ang LGU Borongan, inatagan hinpondo hailarom han lungsod-lunsad han DTI, hapanuyo nga mapauswag ang creative industry han syudad. Ang Creative Week celebration, iniginlakip han mga aktibidad, hapag selebrar han kapyastahan han Borongan. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Pangunang nga suma, tigang di Syudad ng Tacloban, DSWD, Panangalo Program, formal nga gilansar, mga 4Ps beneficiaries nakakarawatin libre nga mobile phones. Adan report, Kansol Alarcon and PIA Eastern Visayas. Hapanuyo nga masiguro nga maaram ang tanan nga Pilipino hapagamitan makabag-o nga teknolohiya pormal nga lusad han Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 8 an ipanalo ang kinabukasan program ha People Center at Library Tacloban City ha naglabay nga adlaw. Maabot usa ka gatos nga mga benepisyaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps tikang iba-iba nga lugar han Leyte amoton nakakarawatin libre nga mobile phones durante han pag-roll out hini nga programa. Ang mga mobile phones na gintunarhan Globe ing gagamiton ha mga benepisyaryo han 4Ps haira mga transactions samtang hinahinay ng mga balhinira tikang ha tradisyonal nga pagkobra han mga grants nga daha digital ipinaagyan e-wallet platform sugad iton GCash. Gindig-on ni DSWD Director Gemma Gabuyan, National Program Manager han 4Ps ang mga benepisyo paggamit han cellphones. Ang nasabi gihap nga okasyon gingrekognisar han DSWD ang maabot 300 nga mga naggraduar nga benepisyaryo han 4Ps sa syudad han Tacloban. Naging highlight ini ang pag-handover na hiton mga case files sa mga benepisyaryo tikang ha DSWD nga the City Government of Tacloban ipinaagi ang City Social Welfare and Development Office. Ang okasyon ang ginatendera nira DSWD Regional Director Grace Subong, Assistant Secretary Elaine Falarcuna, mga local chief executives nga iba pa nga opisyal han DSWD. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat ang report, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Yan ang pagudlagin na post ni Vice Mayor Rex Daguman, duha nga mag-anyag nga mga artista may ginbisita, yan ang bisperas sa kapistahan sa Nagalbayog. Yan ang September 7, 2025, the spotlight is on, duha nga mga artista, two stunning stars light up the city
will back-to-back shows you won't want to miss. Si Jackie Gonzaga maghatag sa energy and the moves dito sa concert at the park kinang bisperas, September 7, alas 7 sa gabi sa Cago Theater ni Haga Park. Prepare to dance the night away under the stars. Samtang mahusay, sexy nga si Diana Subiri, amoy ni ang mag-service ang fierce elegance and star power sa Barangay Night alas 7 sa gabi, Calbayog City Hall Rectangle. It's gonna be a night of celebration, unity, and pure hadang spirit. Mark your calendars, dress your best, bring your barkada, feel the vibe, live the beat. Hadang 2025 is not just a festival, it's a movement. Mao ini yan palaging post ni City Vice Mayor Rex Daguman. Local Health Board San Calbayog nagmeeting sa pagpausog sa serbisyo panlawas sa syudad. Sa detalye adan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Nag-meeting ang Local Health Board San Calbayog sa City Mayor's Office Conference Room sa ilarom san pagpamuno ni Mayor Raymond Uy. Katuyuanan sa meeting nga pakusgon ang koordinasyon sa serbisyo medikal, repasuhon ang sa pagkayana mga inisyatiba ngan isubay ang mga masunod nga programa sa pangatanan nga agenda sa pag-uswag sa syudad. Pinaagi sini mas magreregon ang sumpayan sa lokal nga gobyerno sa mga magkadrodilain nga sektor agud masiguro nga magbibenepisyo ang publiko sa tanan nga serbisyo panlawas sa gobyerno. Nagsiserbi nga higayon ang meeting para sa mas nagkakaurusa nga pitad ug agud makita ang mga prioridad sa LGU para sa mas epesyente ngan sustainable nga serbisyo sa mga residente sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, LGU Silago nadawat ng Special Notice of Compliance gikan sa LTFRB 8. Ano ang report ni Aljon Malot? Radyo Pilipinas report. Nadawat na sa lokal nga panggamhanan sa Silagos, Southern Leyte ang Special Notice of Compliance kun SNOC gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Region 8. Gipangunahan ang awarding ceremony ni mismo LTFRB Regional Director Gualberto N. Gualberto, inubana ni TDO2 Charmaine May Dipaza. Gitaho nga ang pagkadawat sa SNOC nagpamatuod nga ang Local Public Transport Route Plan sa Silago hingpit nga nakatuman sa mga sumbanan o rekisitos nga gitakda sa Department of Transportation kun DOTR o opisyal nga giaprobahan sa LTFRB Board. Nahiuyon kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kapaspasan ang modernisasyon ng pagpaayo sa sistema sa pampublikong transportasyon sa nasod. Samtang, dungan nga nakadawat sa SNOC ang lokal nga panggamhanan sa Bubon Northern Samar, San Juan Southern Leyte, Dagami Leyte, Santa Fe Leyte, Babatngon Leyte ug Paranas sa Samar. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Aljon sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa pagundong mo pa nga panlawas school-based immunization program an MHO San Julian nagpapadayo na ang detalye tikangkan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas report. Padayon yung gimubuhat sa Municipal Health Office San Julian hapanguna ni Dr. Artemio Lubre Balongay ang School-Based Immunization or SBI program nga mga school-aged children sa mga public schools sa San Julian District. Ini nga school-based immunization in programa nga ginlansad ng Department of Health hapakigsumpayan ng Department of Education nga may maproteheran mga kabataan kontra sa mga vaccine-preventable diseases sugod ang measles, rubella, tetanus, diphtheria, and human papillomavirus. Apag siguro nga ito ang kabataan magpapabiling nga bugay, taluwas nga protektado.
Hadang papadayon nga pamakunan na sabay nga bungto, siyahan nga nagkarawatan bakunan mga eligible nga grade 1, nga grade 4 hala mga eskwelahan ng bungto. Ang pagbabangnan Elementary School, Lunang Elementary School, San Julian Central Elementary School, San Isidro Integrated School, nga Libas Elementary School. Padayon nga pagbubuhatan ng pamakuna, mga masunod nga adlaw mga eskwelahan ng Kasuroy ng Campida Elementary Schools hiton September 9. Nara National High School nga Nen Elementary School hiton September 10, San Julian National High School hiton September 11, Bunakan ng San Miguel Elementary School hiton September 16, Putong Elementary School hiton September 17, ngan Cariagan Elementary School hiton September 18. Ini nga pamakunan subay hiton DOH Memorandum Number 2025-0318 o on revised guidelines on the implementation of the school-based immunization program. Paghatag importansya ito na pagpapadayon han immunization services, particular na ha mga eskwelahan. Impormasyon hikay pinaagihan RHU San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Hadugang nga sumati ang didiha Tacloban, sektoran agrikultura, pangunangan nag-uundong han ekonomiya sinirangan Visayas, subayhan agricultural statistics, ginpagawas han Philippine Statistics Authority. Adiyan akong report. Nagpapadayon ang sektoran agrikultura sinirangan Visayas kumo panguna nga nagpaparig-on han ekonomiya han rehiyon. Inisubayan mga datos sa ginpagawas sa Philippine Statistics Authority a pinakauri nga agricultural statistics sa Eastern Visayas kundiin may ada 4% nga pagtubo agrikultura di dahan naglabay nga tuig. Naisibutan pa gihapon basen mga datos nga may ada na pagtubo ha production rate han mga sektoran agrikultura han rehiyon hansyahan nga duha nga quarter sa niya nga tuig 2025. Sumalakan PSA Regional Director Wilma Perante, ini nga mga pag-isa growth rate ng production rate and agriculture, forestry and fishery in magsisigura positibo nga kontribusyon na kabug-usan ng gross domestic product han sinirangan Visayas para yan nga tuig. Nidahan 2024 nakada 6.2% ang economic growth rate ng Eastern Visayas nga nini kalima pinakamalaksi nga growth rate ha bugos nga nasod. Ang kanan rehiyon gross domestic product umabot ha 555.62 billion pesos sa 2024 nga 523.22 billion pesos didahan 2023. Nagpagawas ang PSA han agricultural statistics ago dinin maging basihan na paghimo mga programa nga proyekto ha mga tag-implementar han programa sugad man maging basihan na pagmugnahin kaangayan ng mga palisiya nga interventions agud masurapo ang mga problema nga nakakabalaong hamas nga pagpadukwag hini nga sektor. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Bigel gindistribuer sa LGU Calbayog sa pagpakusog sa serbisyo sa edukasyon o galibungan sa detalye den report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Mas ginpahugot pa sa gobyerno lokal sa Calbayog ang pagpadangat sa serbisyo sa mulupyo pinaagi san pagdistribuer san 8 nga bag-o nga sarakyan kakulob Setyembre 4 sa pagpanguna ni Mayor Raymond Uy. Unom nga Tamaraw FX ang gindugang para sa libre nga sakay sa mga estudyante o residente sa mga tayaw nga barangay nga mao an masunod. Barangay Pilar, Barangay Migara, Barangay Tarabukan, ngan Barangay Tabawan, ug para liwat suportahan ang Calbayog Arts and Design School for Eastern Visayas. Kalakip liwat sini ang usa nga Toyota Innova para sa City Treasurer's Office, ngan usa nga ambulansya matikang sa PCSO nga gagamiton sa City Health Office para sa dagmit nga pagbaton sa mga medikal nga emerhensya. Sumalakan Mayor Munmun Uy, dako nga bulig ang mga bag-o nga sarakyan, agud mas mapaharani ang serbisyo sa edukasyon ngan panlawas sa mga Calbayognon labi sa mga hiragyo nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa laing bahin na abilitang edukasyon na proseso sa pag-hire og mga magtutudlo sa pampublikong tunghaan gipaabot ni Congressman Coco Yap sa Kongreso. Ang detalye sa balita ni Ma'am Jama Destriza.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balitang lokal, pagpanawat og mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan, gipadangat ni Congressman Kukuyap atol sa gihimong committee meeting sa Committee on Appropriations sa Department of Education sa pagpanguna ni DepEd Secretary Juan Edgardo Angara. Kini kabahin sa proseso o basihan sa pagpanawat og mga magtutudlo. Gibutyag og gikahingawa ni Congressman Kukuyap ang ijang gipadangat ang ijang mga concern ug kahingawa nga mas bugat ang discretion sa top officials kaysa ranking positions sa mga aplikante. Giawhag ni Congressman Kukuyap nga masusi og ma-check ang sitwasyon sa DepEd Southern Leyte. Si Secretary Andaya mitubag nga ang may kagahom sa pag-hire mao ang mga superintendents isip kabahin sa decentralization. Apan ijang gipasalig nga kun adunay mga reklamo og abuso, ila kining trataron og ilang tarungon. Gipahayag usab ni Congressman Yap nga si Jap produkto sa publikong tunghaan. Sa elementarya, migraduar si Yap sa Sogod Central School, din ijang gipasabot nga isyuhan na ang isyo kalabot sa procurement for school building ug ang pagbayad sa electricity bills sa mga pampublikong tuhuan nga mas angadyang i-review kini aron matabangan ang mga eskwelahan sa additional budget for construction and renovation sa mga classrooms alang sa maadyong pagtuon ug learning environment sa mga kabataan. Kainumduman si Congressman Kukuyap, produkto sa publikong tuhuan, si Jami graduar sa Sogod Central School, dinhi sa lungsod sa Sogod, isip migraduar si Jai isip class valedictorian. Balita gikan sa buhatan ni Congressman Kukuyap para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Gemma sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang may kalabutan higing papakasag nga programahan gobyerno pagkontran illegal nga droga, officials, personnel han Barangay Sabang South and Syudad han Borongan nagnegatiba drug-free workplace program. Nga tanan nga opisyal ug staff han Barangay Sabang South Council Syudad han Borongan adto nagnegatiba ig pailarom mandatory drug testing durante ang gindumarak han konseho nga orientation drug-free workplace program and drug testing nga naglabay nga semana. Ining testamento nga nagpaparig-on ang kakomitibdo ang konseho hapagpihon talwas nga panarabahoan nga tanan nga elher ug natudlok nga mga tauhan han barangay. Pinangungunahan ining aktibidad ang konseho hapakig-koordinasyon ng Department of the Interior and Local Government DILG Borongan ipinagi kan City Local Government Operations Officer Maria Florita Balato Mocoro, Philippine Drug Enforcement Agency Eastern Samar Provincial Office nga pinamumunuan ni Provincial Officer Intelligence Agent Cleveland Villamor o Provincial Barangay Drug Clearing Officer Intelligence Officer Anthony Chun Abing samtang pasilitaran na nasabi nga drug testing han St. Benedict Laboratory Drug Testing and Medical Clinic. Ining aktibidad in hapagsuporta liwat han anti-illegal drug program han DILG nga nagtutuyo nga mapakisug ang kapasidad ang lokal nga panggobernuhan hapagbaton han drug concerns ug ang pagsustinar nga magpabiling nga drug cleared ang mga komunidad. Gintagan pa hindoon han opisyales nga ini nga programa ang naguundong han kontabilidad han mga pinuno ug mga personnel han barangay labot nga naguhurma pa ang pagtapod ang publiko ug mapakisug ang seguridad han mga komunidad. Balita na hikay tikang an official FB page han DILG Eastern Samar again kontribuliwat han Barangay Council han Barangay Sabang South. Good morning, Eastern Visayas. Pagkatapusan nga sumat, tigang didiha probinsyahan Leyte paggamit han serbato ginaaghat ang National Police Commission para makabuli kapag sumbungin mga natatabo nga krimen. Aden report ni Maeve Hiban han PIA Eastern Visayas. Hapagpatuman in stratehiya pagkontra sa kriminalidad, gindudusuhan National Police Commission o NAPOLCOM ang kampanya nga Pito Tayo laban sa krimen na nagahatag in responsibilidad nga daha mga mulupyo nga bumulig nga maging kaparti sa pag-report ang mga krimen nga tuha kaangayan nga otoridad. Maging bubuhat nga National Crime Prevention Week, tika nga Setyembre 1 nga daha Setyembre 7, ginpahamtang nga NAPOLCOM ang dako nga bulig han pito como simple kundi gamhanan nga butang pagkontrahan na hitatabo nga krimen. Ginaaghat
ginbuhat ang publiko nga magdarang ang gumamit hin pito ha pagpahimatngon ha mga posible nga nagbubuhat hin krimen. Pinaagihan pito, pwede gihapon may pabaro ang mga pulis nga niba nga otoridad ha mga posible mahitabo na hitatabo na o ginbuhat pa lang ang krimen. Magagamit gihapon ang pito durante hin emergency o kunaada ha peligro ngan pwede naman ini makahatagin senyales nga to ha mga otoridad nga may ada nang nahanglan hin bulig o nahimumutang ha kadelikaduhan ng usa nga tawo o an komunidad. Sumalakan Attorney Risty N. Sibay, Acting Regional Director han NAPOLCOM 8, ang pagbantay ala kontra han krimen indiri la responsibilidad hiniusa kundi mas nagiging madagmit ang pagsulbar o di man nga mas epektibo nga nasusulbar kung pati ang komunidad in api ha paghubad in mga nahihitatabo nga krimen. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, Maeve Hiban. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat ang report, Maeve Hiban. Good morning, Eastern Visayas. Pagkatapusan namon nga balita dito sa Kalbayog, tutok at aksyon sa nutrisyon program ginlansar sa Samar sa detalya din report ni Charmaine Pirito Balbes. Radyo Pilipinas report. Ginlansar sa gobyerno probinsyal sa Samar ang tutok at aksyon sa nutrisyon program usa nga hilawig nga inisyatibo kontra sa malnutrisyon, partikular sa wasting ug stunting sa mga kabataan. Ginpangunahan ini sa Provincial Youth Development Office, Sirak Kabataan, kasugbong ang Provincial Health Office, Provincial Nutrition Action Office, Barangay Nutrition Scholars, Municipal Nutrition Action Officers ug ang lokal nga gobyerno sa pinabakdaw. Lakip sa unang seryosang programa, tatagan ang mga kag-anak sa tamang food planning, pagpreparar ug pagluto para sa mga bata nga kulang sa nutrisyon. Magsusubay ini sa Pinggang Pinoy sa DOST, FNRI ug sa Idol Ko Si Nanay program sa National Nutrition Council. Katuyuanan sa proyekto nga magprestar sa mas marigon nga pitad pakadto sa mas healthy, nourished ug empowered nga mga pamilya sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Pirito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. It's bye-bye Wala time naging na. igong oras pa mga ka-RP. Ugmaw sa kadto ang pipila sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan sa aming station manager, Sir Dindo Alaras, kabanato sa Master Control Engineer Nuki Parado ug ang mga aktual nga naghatod karon sa mga balita Aljon Malot, Ma'am Jama Destrisa and ang inyong alagad sa kahanginan. Daghang salamat, Rise and Shine, and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Diliwat hamon nga dapit DYS Radyo Pilipinas Borongan ni kamiin man nanamilit na nga nangaran po hiton namon ni Sam Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef Ticudes kan Kuya Buboy nga kan Engineer Coach Yufem nga nadto natin mga resgaduhan nga mga kauban na production team ito ni Rancho nga naging ka-partner natin na natin nga semana nga pagkarisag Morning Eastern Visayas Ati Pen, Ati Daisy, Dayan Camplon, have a blessed weekend, makasapa. Morning, Eastern Visayas. Di naman nga dapit sa PIA Leyte ngan PIA Eastern Visayas amon ta mga salamat han na mga namatingan na salamat gyapon na nato news contributors sa iya nga edisyon kan Ati Sol Alarcon nga na Maeve Hiban hangaran na naman regional head kan Sir Rian Arinto ini naman ni Alitrias nagsisiring good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sa ngaran sa na akong mga nakaupod sa control, si Isra Taro, Engineer Joven Cardenas, nga namon regular contributor, si Charm, nga Suset. Ini niyo nakaupod, Jean Navilon, salamat sa niyo pamati. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin,
agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM.